Ang ninuno. Magandang araw mga kabayan, dahil out of stock na uli lahat ng bracelet natin, paantay na lang sa Thursday dahil doon uli tayo magbubukas. Plus, meron tayong super promo na dapat abangan sa Thursday para sa mga bracelets. Sa ngayon ang available natin ay ang pinakabagong hoodie at t-shirts, likha Haring Balaw hoodies and t-shirts. Pakicheck na lang ang link para sa mga interesado sa comment section. Maraming salamat. More information about sa merch sa dulo ng video. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Luis. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Rizal. Nang mga panong ito, namumuhay ng simple sa isang pamayanan sa probinsya ng Rizal itong si Luis. Mula sa angkan ng magsasaka, may malawak na lupain ang kanyang mga magulang at ito ang kanilang pinagkukunan ng pang-araw-araw na pangangailangan. Masasabing medyo nakakaangat sa karamihan ang pamilya ni Luis. Ngunit napakabait na tao ng kanyang mga magulang. Ugali nilang tumulong sa mga kapitbahay na kapos. Isa nga sa mga natulungan nila, ang kaibigan ni Luis na itago na lang natin sa pangalang Dadong. Nakatira ang pamilya nito sa pinakadulo ng kanilang baryo. Wala na masyadong bahay sa gawing iyon. Napapaligiran pa ito ng matataas na damo. Ang tahanan ng mag-anak, nakatagilid na. Sira-sira na din ang bubong. Maging ang dingding nito ay gawa sa pinagtagpi-tagping sako. At dahil tauhan ng kanyang ama sa palayan ang tatay ni Dadong, nagpa siya itong tulungan ang mag-anak. Ipinagawa ang kanilang tahanan, binigyan ng maliit na lupang sakahan. Hindi lang ang pamilya ni Dadong ang natulungan ng ama ni Luis. Siya ang takbuhan ng lahat ng kababaryo nila. Dahil maliban sa pagiging magsasaka, isa din itong kilalang manggagamot. Ngunit sa kabila ng kahusayan nitong taglay, ni minsan ay hindi naningil ang matanda. Sa halip siya pa ang nagbibigay sa mga kapos nilang pasyente. Bagay na lagi namang napupuna ng nanay ni Luis. Aba Kanoy, hindi naman kaya tayo ang maghirap niyan sa huli. Halos lahat ng lumalapit sa'yo, inaabutan mo. Wika ni Aling Bebang. Ay nako Bebang, hayaan mo na. Ang pera materyal na bagay lang. Hindi mo pa rin madadala sa hukay. Oo, kailangan natin ng pera sa mundong ito. At yun ang dahilan kung bakit ako nag-aabot sa mga nangangailangan. Ito ang palaging tugon ni Mang Kanoy sa kanyang asawa. Sa tuwing pupuntahan siya nito, palagi ding itinuturo ng matanda sa kanyang mga anak ang pagiging matulungin. Bagay na isinasabuhay naman ni Luis, kaya marami din ang nagigiliw sa binata. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng kalooban, hindi naman na biniyayaan ng magandang panlabas na anyo ang binata. May malaki itong nunal sa dulo ng kanyang ilong at kirat ang kaliwang mata. Tampulan din ito ng pangaasar sa kanilang baryo. Sa paunguna ng nakakatandang kapatid na si Hador, hindi naman pinapansin ni Luis ang mga pang-aalipusta sa kanya dahil na din sa bilin ng ama. Anak, gawan mo ng kabutihan ng mga taong nang aalipusta sa pagkatao mo. Dahil doon ka nila makikilala. Kung hindi man nila makita ang kagandahang loob mo, sila ang may problema. Itinatak ni Luis ang mga katagang ito sa kanyang isipan. At kahit na umabot pa sa puntong nabubugbog na siya dahil sa sobrang pagpapakumbaba,
Patuloy pa din ito sa pagtulong at pagiging mabait. Kaso nga lang lingid sa kaalaman ng lahat na may angking husay sa pakikipaglaban ang binata. Tinuruan nito ng kanyang tiyuhin na itago na lang natin sa pangalang Nonong. Pinili nitong linangin ang pangangatawa ng binata upang sana'y gamitin pang depensa sa sarili. Ngunit sa kasamaang palad ni minsan ay hindi ito ginamit. Ano ka ba naman, Luis, oh? Tignan mo nga yung mukha mo. Kapangit mo na nga. Nagkabukol ka pa at pasa. Bakit ba kasi hindi ka lumaban? Tanong ni Nonong nang minsang pumunta ang binata sa kanya upang magpagamot. Hindi naman po sila kailangang pansinin, Chong. At isa pa, ayoko talagang nakakasakit. Tugon ni Luis. Ay nako, wag lang sanang mangyari na mapatay ka dahil sa kabaitan mong bata ka. Paminsan, gamitin mo rin yung bakal mong kamao. Ang lakas-lakas mo eh. Napangiti na lang si Luis sa sinabi ng tiyuhin. Dahil kahit anong gawin at sabihin nito sa kanya, nananatili ang panata ni Luis ng hindi manakit ng tao. At dahil din sa katangiang ito, tuluyang nagbago ang buhay ng binata. Habang naglalakad pa uwi, nakasalubong nito ang iika-ikang matanda, duguan at puro pasa ang muka. Dali-dali niya itong nilapitan at inalalayan sa pagtayo. Halos hindi na makapagsalita ang matanda dahil putok na ang labi nito. Panay pa ang tulo ng dugo sa kanyang bibig. Tatang, ano pong nangyari? Bakit ganyan po yung itsura nyo? Tanong ni Luis. Tinignan nito ang pinagmula ng matanda. Natanaw nito ang tatlong kalalakihang may dalang pamalo. Alam ni Luis na ang matanda ang habol ng mga ito. Kaya naman walang pagdadalawang isip niya itong hinarang. Huwag ka makikialam kung ayaw mo masaktan, ha? Salot yung matandang yan. Sa tuwing dadaan ka sa baryo, may napapahamak. Wika ng isa sa mga kalalakihan. Salot. Paano nyo nasabing salot yung matanda? Tignan nyo ang kalagayan niya. Sa palagay nyo, siya pa yung tipong mananakit ng kapwa? Tugon ni Luis. Ngunit sa halip na pakinggan ay sinugod siya ng isa sa mga kalalakihan. Mabilis naman itong nailaga ng binata para mapigilan ang susunod na pag-atake. Tinadyakan niya ito. Aba, ay talagang gusto mong masaktan, ano? Wika ng isa pang lalaki. Sabay hampas ng dalang pamalo. Hinawakan ni Luis ang kamay nito at marahang pinilipit. Inuulit ko po. Ayoko makasakit. Kaya hanggat maaari, huwag niyo po akong pilitin. Babala ng binata. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi nakinig ang mga kalalakian. Sabay-sabay na umatake ang mga ito. Sa pag-asang matatalo nila ang binata. Hinawakan ni Luis ang pamalo ng isa sa mga ito. Tinulak palayo. Dahilan para tamaan ang kasama nito. Sabay suntok naman sa isa pa. Binalaan ko na po kayo. Gayon kung ayaw niyong makinig, nasa inyo na po yun. Wika ng binata. Muling sumugod ang mga kalalakian. Kaya naman napailing na lang ang binata. Malakas sa suntok sa sikmura ang tinanggap ng mga ito mula sa binata. Dahilan para mawalan sila ng malay. Matapos makipaglaban, binalikan nito ang matanda. Tatang, ayos lang po ba kayo? Kaya niyo po bang maglakad? Tanong ni Luis. Ayos lang ako, iha. Kailangan ko lang ng pahinga. Salamat pala sa tulong mo. At pasensya ka na.
Pati ikaw ay nadamay. Tugon ng matanda. Ayon pa dito, matagal na siyang pinag-iinitan ng mga kalalakian. Inupo ni Luis ang matanda sa ilalim ng puno at binigyan ng tubig. Mabuti na lang, palagi siyang may dalang baunan ng tubig. Pinag-iinitan eh. Bakit naman po, Tatang? May ginawa po ba kayong masama sa kanila? Tanong ni Luis. Sa edad kong to, sa tingin mo makakagawa pa ako ng masama? Pinagkakamalan nila akong aswang, mangkukulam o hindi kaya mambabarang. Ibinibintang din nila sa akin ang kamalasang nangyayari sa tuwing dadaan ako. At ang tatlong yon, natalo sa sugal. Nagkataong napadaan ako. Kaya ako ang napagbalingan ng init ng ulo. Napailing si Luis sa sinabi ng matanda. Ay nako, pero teka. Ano po bang pangalan niyo, Tatang? Tanong ni Luis. Ay, tawagin mo na lang akong Simon. Ikaw, hindi ba Luis ang pangalan mo? Nagulat ang binata dahil ngayon niya lang nakita ang matandang iyon. Teka, paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Tanong ni Luis. Nako, huwag ka nang magtaka. Dahil sa tagal kong naninirahang sa baryong ito, kilala ko na ang halos lahat ng naninirahan. Tugon ni Tatang Simon. Hindi naman kita madalas makita dito eh. Saan ka po ba banda nakatira? Hindi na mahalaga kung saan ako nakatira. Nakikita ko ang kabutihan mo, maging ang pagiging mapagkumbaba. Dahil dito, napatunayan mong karapat-dapat ka para dito. Muling wika ni Tatang Simon. May kung anong dinukot sa kanyang bulsa. Inilahad ang palad. Nakita ni Luis ang isang maliit na puting butil na hugis buto ng kalamansi. Ano po to, Tatang? Tanong ni Luis. Ito ang pinakamahalaga kong pag-aari. Ipinagkakaloob ko sa iyo bilang kapalit ng pagiging mabuting tao. Ingatan mo ito at gagabayan ka ng mutsyang ito sa iyong buhay. Tugon ni Tatang Simon. Ikinuyom ng binata ang kamay nito at nagsalita. Kung mahalaga po sa inyo ang bagay na yan, bakit nyo naman po binibigay sa akin? Hindi ko po yan matatanggap. Napangiti si Tatang Simon. Inilagay ang mutya sa palad ng binata. Tapos na ang tungkulin ko sa mutsyang iyan, iho. Nahanap na nito ang kanyang bagong paglilingkuran. Kaya sana, tanggapin mo ito ng buong puso. Muling wika ni Tatang Simon. Kagad siyang tumayo. Nakatalikod si Tatang Simon kay Luis ng mga sandaling iyon. Laking gulat ng binata nang humarap ito sa kanya. Ano pong nangyari sa sugat niyo, Tatang? Bakit po biglang nawala? Tanong ni Luis. Mauunawaan mo din ang mga bagay-bagay sa susunod na mga araw. Ay sa ngayon, umuwi ka na muna at magdidilim na. Siguradong hinahanap ka na ng iyong ama. Tugon ni Tatang Simon. Nag-aalala ang binata. Paano naman po kayo? Ihatid ko na po kayo. Saan po ba kayo nakatira? Napangiti ang matanda at muling nagsalita. Hindi na, iho. Kaya ko ang sarili ko. Sige na, umuwi ka na. Dahil sa pagpupumilit ng matanda, kagad na ding umalis si Luis. Habang nasa daan ay pilit nitong inisip ang nangyari. Lalo na nang biglang mawala ang mga sugat ng matanda.
Sa kalagitnaan ng paglalakbay ng diwa, biglang napahinto sa paglalakad si Luis dahil nakarinig ito ng maliit na boses. Tigil! Mahuhulog ka sa bangin! Laking gulat ni Luis dahil mali pala ang kanyang daanan. Nakarating ito sa tabing ilog kung saan kinaina ng tubig ang malaking bahagi ng pangpang. Dali-daling umatras ang binata at huminga ng malalim. Laking pasasalamat nito dahil hindi siya nahulog sa bangin. Lalo pa at napakalakas ng agos ng ilog ng mga sandaling iyon. Ngunit ang ipinagtataka ng binata kung saan nanggaling ang boses na pumigil sa kanya. Naisip na lang nito na marahil guni-guni lang ang bagay na yun. Nagpatuloy ang binata sa paglalakad hanggang sa makarating ito sa kanilang tahanan. Sakto namang nanggagamot ang ama. Akmang papasok na ito sa kwarto nang bigla na naman niyang marinig ang maliit na boses. Mangkukulam. Mangkukulam yung matandang babaeng katabi ng bata. Sabihin mo sa tatay mo, baka pati siya mapahamak. Napatigil si Luis at tinitigan ang matandang babae. Nakita nito na medyo kakaiba nga ang kilos at ang malala pa. May kung ano itong inuusal. Sakto namang tapos na ang kanyang ama sa panggagamot. Dadaluhan na nito ang sinasabing matandang babae. Dali-daling hinawakan ni Luis ang kamay ng ama at nagmano. Mano po tay? Magandang gabi po. Wika ng binata sabay titig sa matandang babae. Bigla naman itong tumayo at nagpaalam na aalis. Akmang pipigilan pa sana ito ni Mang Kanoy. Ngunit huli na dahil nagmamadali itong lumabas ng bahay. Ano kaya nangyari sa isang yon? Bueno, bakit ka ginabi, Luis? Tanong ni Mang Kanoy. Pasensya na po tay, medyo nalibang lang po ako sa paglalaro ng basketball. Tugon ng binata. Sa pagkakataong iyon, sigurado na siyang may narinig siyang boses. Matapos ang pakikipag-usap sa ama, kagad pumasok ng kwarto si Luis. Habang nagbibihis ay napatitig ito sa salamin. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang maliit na nilalang. Nakaupo ito sa kanyang balikat. Bagyang natakot si Luis sa nakita. Ngunit pinili niyang maging kalmado. Tinitigan ang nilalang at nakitang nakangiti ito sa kanya. Anong problema? Ngayon ka lang ba nakakita ng duwende? Tanong ng nilalang. Bagaman kinakabahan, sumagot siya sa tanong nito. Oo, ngayon lang ako nakakita ng duwende. Kaya pakiusap, huwag mo akong sasaktan. Tugon ni Luis. Tumawa ng malakas ang duwende at muling nagsalita. Sino naman na nagsabi sa iyong sasaktan kita? Nandito ako dahil sa mutyang nasa bulsa mo. Muling wika ng nilalang. Dali-dali namang kinuha ng binata ang ibinigay ni Tatang Simon sa kanya. Ito ba yun? Ito ba yung mutyang sinasabi mo? Muling tumawa ang duwende. Sa pagkakataong iyon, tumatalon pa ito. Oo, yan nga ang mutya. Mabuti napasa kamay mo yan, no? Isang mabuting tao. Nga pala, ako si Katnog. Prinsipe ng mga duwendeng limbaon. Wika ni Katnog. Kaunting kaalaman, ang mga duwendeng limbaon, kadalasang naninirahan sa mga puno
taliwas sa nakasanayan nating paniniwala. Ang uri ng mga duwendeng ito ay kadalasang gabay ng mga mutya. Mas malakas kung ihahambing sa pangkaraniwang duwende. May kakayahan din silang pumasok sa katawan ng isang tao at gamitin ito. Balik tayo sa kwento. Tumangulang si Luis at nagpakilala din sa nilalang. Kung ganun, maaari mo bang sagutin ang tanong ko, Prinsipe Katnog? Tanong ni Luis. Huwag ka masyadong formal. Panginoon ang turing ko sa'yo. Dahil ikaw ang pinili ng mutya ng kalamansi. Tawagin mo ko sa aking pangalan. At oo, maaari kong sagutin ang tanong mo. Hindi lang yun. Maaari ko ring tuparin ang kahilingan mo. Basta hindi ka makasarili. Tugon ni Katnog. Huminga ng malalim si Luis. Dahil alam nito na maaaring makapagpabago ng kanyang paniniwala ang mga bagay na sasabihin ng duwende. Ito ang una kong tanong. Paano ko napili ng mutya? Wika ni Luis. Simple lang ang sagot yan. Dahil ikaw lang naman ang nandun nung binugbog ng mga kalalakihan si Tatang Simon. Hindi, biro lang. Ikaw ang napili ng matandang yun. Dahil sa kabutihang nakita niya sa'yo. Tugon ni Katnog. Ikaw naman, anong kaugnayan mo sa mutyang ito? Muling tanong ni Luis. Ako? Ako ang gabay ng mutya. Kaya kung kanino mang kamay mapunta ang mutya, siguradong nandun din ako. Pinaliwanag ni Katnog ang lahat sa binata para mas maunawaan nito ang lahat. Ayon sa duwende, isinilang ang mga gabay kasabay ng mutyang pinangangalagaan nila. Sa oras na makapili ng Panginoon ng mutya, saka pa lang sila magkakaroon ng katawan. Salamat sa paliwanag, Katnog. Pero sa totoo lang, wala pa rin ako maunawaan. Wika ni Luis. Kagaya nga ng sinabi ni Tatang Simon, malalaman mo din ang lahat pagdating ng panahon. Sa ngayon, kailangan mo nang magpahinga. Madaling araw na. Matapos magsalita ay bigla itong naglaho. Kinabukasan ay maagang nagising ang binata. Paglabas nito ng kwarto ay nakahain na ang agahan. Luis, kumain ka na at sumunod sa tatay mo. Nauna siya dun sa bukid eh. Kailangan masimulan ng maaga ang paggapas ng palay. Biglang naalala ng binata na araw ng gapasan at kailangan ng ama ang tulong. Dali-dali namang kumain ng agahan ng binata at nagpunta sa palayan. Pagkarating sa bukid, hindi pa nagsisimula ang paggapas. Pero napakarami ng tao. Halos 5 ektaryang palayan ang ipapagapas nila ng araw na yun. Kaya marami-rami din ang tao. At alam ng binata na hindi nila ito kayang tapusin sa loob ng isang araw. Nakigapas na din si Luis at ang kanyang ama. Maging ang pamilya ni Dadong. Nakitulong na din para kahit papano mapabilis ang kanilang trabaho. Mag-aalas 4 na ng hapon. Nangangalahati pa lang ang nagapas. Nagpasya si Mang Kanoy na itigil na ang gapasan at bukas na ito ituloy. Nakakapagod ang araw na to. Luis, magpaiwan ka dito ngayong gabi para bantayan ang mga nahakot na uhay ng palay. Papahatiran na lang kita ng hapunan. Mahirap na. Maraming magnanakaw sa paligid. Sayang naman kung mananakaw ang mga palay natin. Utos ni Mang Kanoy. Sanay na ang binata sa ganitong gawain. Tuwing gapasan ay nagpapaiwan siya sa kanilang kubo upang bantayan ang mga nahakot na uhay ng palay.
Kasama nito sa pagbabantay si Dadong. O paano? Gaya ng dati. Sasamahan kita ha. Sandali, kukuha lang ako ng banig sa bahay. Wika ng kaibigan. Ngunit nakatuon ang atensyon ng binata sa ibang bagay. Nakatingin ito sa 4 na taong nag-uusap-usap sa kabilang bahagi ng palayan. Nang mag-isa na lang ang binata, dito na nagpakita si Katnog. Tama ang inala mo, Luis. Hindi nga pangkaraniwang tawang mga yan. Mga aswang sila. At alam ko kung anong habol ng mga yan. Yung atay mo. Hindi, biro lang. Naparito sila para subukang agawin sa'yo ang mutya. Bagyang kinabahan si Luis nang marinig niya ang sinabi ng gabay. Aswang? Sigurado ko ba, Katnog? Mukhang dito na ako mamamatay. Hindi ko pa nasusubukang makipag-away sa mga aswang. Wika ni Luis. Halatang halata. Nanginginig yung katawan mo. Pero huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo. Tugon ni Katnog. Maya-maya pa dumating na si Dadong. Meron siyang dalang 1 galon ng tuba at ilang tuhog ng inihaw na dalag. O pre, gamot sa pagod. Pinadala ng tatay mo. Wika ni Dadong. Nakatulala lang si Luis. Pilit nitong iniisip ang sinabi ni Katnog. Maya-maya pa, nagsalita na ang gabay ng kanyang mutya. Pauwiin mo na ang kaibigan mo, Luis. Paniguradong kapamakan lang ang sasapitin niya dito. Wika ni Katnog. Kaagad namang nilapitan ng binata ang kaibigan. Dadong, may nakalimutan pala ako sa bahay. Pwede bang kunin mo yun para sa akin? Ayaw kasi ni tatay na iwanan ko yung kubo Pakiusap ng binata. Alam nitong hindi tatanggi ang kaibigan. O sige, walang problema. Sandali lang ha. Babalik din ako kaagad. Tugon ni Dadong. Lumakad na siya. Nang masiguradong wala na ito, saka naman niya kinausap si Katnog. Gaano sila karami, Katnog? Sa palagay mo, kakayanin ko ba sila? Tanong ni Luis. Agad namang lumitaw si Katnog. Nakaupo ito sa kanyang balikat. Marami sila, Luis. At kagaya ng sinabi mo, baka dito ka na mamatay. Hindi, biro lang. Tugon ni Katnog habang hinahawakan ng kanyang tiyan sa kakatawa. Puro ka namang kalokohan Yung totoo, ilan sila at kaya ba nating labanan? Tanong ni Luis. Yan ang gusto kong tanong. Marami sila at hindi mo sila kakayanin kung mag-isa ka. Pero kung magtitiwala ka sa akin at sa mutyang tangan mo, malaki ang tsansa na manalo ka laban sa kanila. Tugon ni Katnog. Huminga ng malalim ang binata. Bagya siyang kinabahan dahil ito ang unang engkwentro ni Luis sa totoong mga aswang. Nakatayo si Luis sa harapan ng kubo. Inaantay ang pagdating ng mga kalaban. Pinaliwanag naman ni Katnog ang tungkol sa kanilang kakarapin. Ang mga kalaban natin, mula sa angkan ng aswang na kung tawagin ay bangkilan, nangungulekta ng mutya ang mga ito. Dahil wala silang likas sa pinagkukunan ng kapangyarihan. Wika ni Katnog. Dagdag pa nito, may kakayahang magpalit ng anyo ang mga bangkilan bilang baboy ramo. Ngunit ang totoong anyo nila ay kalahating baboy at kalahating tao. Baboy ramo ang mukha sa ulo hanggang sa dibdib. Katawang tao naman mula sa tiyan pababa.
Nagtataglay ng matatalas ng ngipin ang mga bangkilan. Nakausli ito kagaya ng sa baboy ramo na siyang ginagamit nila upang laslasin ang katawan ng kanilang mabibiktima. Malalakas din ang mga bangkilan. Nagagawa ng mga itong tumalon ng mataas at tumakbo ng mabilis. Alam ni Luis na mahihirapan siyang makipagsabayan sa mga ito dahil normal lang ang taglay niyang bilis. Ngunit walang kaalam-alamang binata sa mga mangyayari. Ilang minuto pa ang nakalipas. Nakarinig na ng pagkaluskos sa paligid si Luis. Kaagad ding tumayo si Katnog at muling pumatong sa balikat ng binata. Inabisuan siyang takpan ng ilong at bibig. Dahil gumagamit ng kakaibang pulbos ang mga bangkilan na maaaring makaparalisa ng kanilang biktima sa oras na malanghap ito. Naganap ng magagamit na pangtakip sa bibig ang binata sa loob ng kubo. Nakita nito ang 2 karet na panggapas ng palay. Nakasuksok sa dingding. Kaya kagad niya itong kinuha upang gamitin bilang sandata. Mukhang handa ka na, Luis. Tamang-tama. Nandito na sila. Magtiwala ka lang sa akin. Akong bahala sa'yo. Wika ni Katnog bago maglaho. Katnog, saan ka pupunta? Bakit mo ko iniwan dito? Tanong ng binata at hindi naman sumagot si Katnog. Ngunit nakaramdam ng kakaiba si Luis. Lumakas ang tibok ng kanyang pulso na tila 2 ang sabay na pumapantig. Kakaibang lakas din ang nararamdaman nito sa kanyang bisig. Napakaigpit din ng pagkakahawak nito sa karet. At ang pinakamalupit pa, biglang nagliwanag ang tingin ng binata. Nakakakita ito sa dilim. Napangiti si Luis dahil alam niyang ito ang sinasabing tulong ni Katnog. Isa-isang nagsipagsugod ang mga aswang. Bagyang nanigas ang katawan ng binata na tila ayaw sumunod sa kanyang kagustuhan. Huwag mong labanan. Hayaan mo nga akong kumilos para sa'yo. Wika ni Katnog. Naririnig ni Luis ang tinig nito sa isipan. Napagtanto ng binata na sumanib sa kanya ang kaibigang duwende. Hinayaan ng binatang kumilos ang kanyang katawan. Nakita nito na marahang lumalapit ang nilalang. Inikot ni Luis ang tingin at nakita niya ang kabuang bilang ng mga ito. Inumang ng binata ang hawak na karet. Nagulat si Luis nang biglang kumilos ang kanyang paa papunta sa mga kalaban. Tumalon pa itaas ang isa sa mga nilalang upang salubungin ang atake ng binata. Ibinaon ni Luis ang karet sa leeg ng nilalang. Walang pagdadalawang isip na nilaslas. Sunod-sunod namang sumugod ang mga aswang. Ngunit mabilis itong naiilaga ng binata. Sa isip nito, napapangiti na lang siya dahil hindi ganito ang taglay niyang bilis. Huminto sa pagsalakay ang mga aswang. Isang binata ang lumapit sa kanya. Ibang klase talagang nagagawa ng mutya sa isang tao. Kaya hindi nababagay sa inyo ang magtangan ng ganyang kalakas na kapangyarihan. Isuko mo na sa akin ang mutyang yan. Wika ng binata. Sa hindi malamang dahilan ay napangiti si Luis. Maging siya ay nagulat sa mga katagang lumabas sa kanyang bibig. Isuko sa'yo. Bakit? Ikaw ba'y nagmamay-ari nito? Kung gusto mong makuha ang mutya, bakit hindi mo subukang kunin? Nang galaiti ang binata. Hindi nito mapigilan ang sarili. Susugod na sana ito nang biglang may lumitaw na isa pang lalaki. Sandali lang, Rodel. Masyado mo na namang pinapairal ang init ng ulo mo. Tignan mo ang kalaban mo. Hindi siya pangkaraniwang tao.
Wika ng lalaki. Kagad namang sumagot ang binata. Pero ama, ito ang tamang panahon na makuha natin ang mutsyang nasa kanya. Sa oras na matagalan pa, paniguradong mahihirapan tayo. Tugon ni Rodel. Mariin itong tinutulan ng mas nakakatanda. Hindi sa ngayon, Rodel. May mas maganda kong pinaplano at kailangan nating paghandaan ang bagay na yun. Matapos magsalita ng lalaki, kagad na itong naglakad palayo. Sumunod naman ang binata. Akmang susunod na sana si Luis. Ngunit biglang humarang ang mga kasamahan nilang aswang. Nagsipagsugod ang mga ito para pigilan si Luis. Ngunit lumaban ang binata. Nagtamo ng malaking pinsala ang mga kalabang aswang hanggang sa umatras ang mga ito. Yung dalawang yun, mag-amang pinuno ng mga bangkilan. Ang nakakatanda si Hector. Si Rodel naman yung pangalan ng mas nakakabata. Mag-ama silang dalawa. At gaya ng sinabi ko sa'yo, ang pakay ng dalawang yan, yung mutsyang tangan mo. Wika ni Katnog. Sa isip ng binata, kailangan niyang pagandaan ang susunod na gagawin ng mga ito. Ilang sandali ang nakalipas. Biglang nanlambot ang tuhod ng binata. Nakaramdam ng matinding panghihina. Anong nangyayari sa akin? Bakit bigla akong nanghina? Tanong ni Luis. Ito ang kadalasang epekto ng pagsanib ko. Panandalian lang yan. Mamaya, manunumbalik na din ang lakas mo. Kaya ayusin mo ang sarili mo bago pa bumalik si Dadong. Napasandali si Luis sa tinumpok na palay. Nagpahinga sandali. Maya-maya pa naririnig na nitong kumakanta si Dadong. Magtago ka, Katnog. Nandito na si Dadong. Kagad namang nawala si Katnog. Nanumbalik na din ang lakas ni Luis. O pre, andito na yung pinapakuha mo. O teka, anong nangyari sa'yo? Bakit pawis na pawis ka? Tanong ng kaibigan. Nagdahilan si Luis na tinapos nito ang paghakot ng mga palay. Nag-inuman ang dalawa. Panay ang kwento ni Dadong. Ngunit iba ang iniisip ni Luis ng mga sandaling iyon. Nag-aalala ito sa maaaring mangyari sa hinaharap. Kinabukasan maagang gumising ang binata. Tinanggal nito ang mga dahon ng saging na itinakip sa mga tinumpok na palay. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagdatingan na ang mga gagapas. Muling nakita ni Luis ang 4 na kalalakian. Napagtanto nito na ang dalawa sa mga kalalakihang iyon ay ang mag-amang aswang na nakalaban nila. Dito na nagsimulang kabahan si Luis. Nag-aalala itong mapapahamak ang kanyang ama. Nilapitan niya ang matanda at kinausap. Tay, ako na pong bahala dito. Magpahinga na lang po kayo. Di ba linggo po ngayon? Bakit hindi kayo magsimba ni nanay? Wika ni Luis. Yun nga din ang gusto kong sabihin sa iyo, anak. Pero sigurado ka bang kaya mo nang pamahalaan ang paggagapas? Tanong ni Mang Kanoy. Opo tay, kaya ko na po to. At isa pa, konti na lang naman yung gagapasin kaya sige na po. Ako na po ang bahala. Umuwi na po kayo nang makapaghanda na. Tugon ni Luis. Umalis na ang matanda. Kaya nakahinga ng maluwag ang binata. Ibinaling nito ang tingin sa kinaroroonan ng 4 na kalalakian. Ngunit laking gulat ng binata dahil wala na ang mga ito. Sinubukan niyang hanapin. Muli siyang nagulat nang magsalita ang isa sa kanila. Nasa likod na ito ni Luis. Huwag kang mag-alala. Hindi kami nandito para saktan
karapatan ng sino man. Nandito kami para magtrabaho. Kahit papano, tao pa din kami. Kailangang kumayod para makakain. Kaya wala kang dapat ikabahala. Pero tandaan mo, hindi kami titigil hanggat hindi nakukuha ang mutyang nasayo. Nag-aantay lang ako ng tamang pagkakataon. Wika ng lalaki. Matapos ay kagad na itong umalis. Muli na namang kinabahan si Luis. Hindi para sa sarili, kundi para sa mga mahal sa buhay na maaaring madamay. Huwag kang magpapadala sa mga pananakot nila, Luis. Tandaan mo, hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Lalo na sa mga mahal mo sa buhay. Ngayon, gamitin mo ang kakayahang taglay ng mutyang hawak mo. Matapos ang trabaho sa bukid, kagad na ding umuwi ang binata. Gabi na nang dumating ito sa kanilang tahanan. Nakita nito ang ama na nanggagamot, kaya kagad niyang pinuntahan. Magandang gabi po, tay. Ano pong maitutulong ko? Napatingin sa kanya si Mang Kanoy at ngumiti. Mabuti naman at nakauwi ka na. Oo, kailangan ko ng tulong mo dito . Maaari bang kumuha ka ng langis doon sa loob ng kwarto? Tugon ni Mang Kanoy. Dali-dali namang sumunod ang binata. Pagpasok ni Luis sa kwarto, kagad nitong narinig ang tinig ni Katnog. Hindi mo ba natatandaan yung pasyente ng tatay mo? Siya din yung babaeng kumaripas ng takbo nung dumating ka. Wika ni Katnog. Dali-daling lumabas ng kwarto ang binata. Sa kasamaang palad, nahuli to ng dating dahil nakita nitong nakadapa na sa sahig si Mang Kanoy at wala ng malay. Nakita din nito ang babaeng nakatayo sa pintuan ng tahanan. Nakatitig sa kanya ng masakit habang nakangiti ng nakakaloko. Walang yaka. Anong ginawa mo sa tatay ko? Wika ni Luis. Akmang susugod na sana ito nang bigla siyang pigilan ni Katnog. Sandali lang, Luis. Mangkukulam ang babaeng yan. At paniguradong nakapagtaas na ito ng depensa. Mag-iingat ka. Mahusay sa kumbate ang mga kagaya niya. Wala silang lakas sa pisikal na laban. Ngunit mataas ang antas na kakayahan nila pagdating sa espiritual na kumbate. Wika ni Katnog. Hindi alam ni Luis ang gagawin ng mga sandaling iyon. Inaalala nito ang kalagayan ng kanyang ama. Kung ano ang maaaring mangyari kung sakaling muling magbato ng tigalpo ang matanda. Sabihin mo sa akin, Katnog, ano ang maaari kong gawin? Tanong ni Luis. Kagad namang nagpakita si Katnog sa kanyang balikat at nagsalita. Ako nang bahala sa kanya. Dalin mo si Mang Kanoy sa kanyang kwarto. Kailangan mailayo mo ang iyong ama sa dome ng matandang yan. Sa mga hindi nakakalam, ang dome ay lugar o teritoryo na nasa sakop ng isang may kaalaman sa mga dasal. Tinatawag nila ito bilang pagpapalawak ng kanilang nasasakupan. At sa mga sandaling iyon, nasa loob na ng dome ng mangkukulam ang tahanan nila Luis. Nagawa namang ialis ng binata ang kanyang ama sa lugar. Dinala niya ito sa kwarto ng matanda. Protektado ng mga dasal ang lugar na iyon dahil naroon ang altar kung saan kinukonsagra ng matanda ang lahat ng gamit sa panggagamot. Maya-maya ay bumalik si Luis. Nakita ang nagtititigan na si Katnog at ang matanda. Ilang sandali pa, napapalood na ang mangkukulam. Hindi alam ni Luis ang nangyayari, ngunit pinili ng binata ang manood. Nagtiwala ito sa sinabi ni Katnog.
Ilang sandali pa ay sinapo ng matanda ang kanyang leeg na parang sinasakal ito. Nakita naman ni Luis na nakatayo lang si Katnog habang nakatitig sa matanda. Maya-maya pa ay biglang natumba ang mangkukulam at dali-dali itong bumangon. Umalis ka na, mangkukulam. At wag na wag ka nang babalik. Dahil sa susunod, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Wika ni Katnog. Kumaripas ng takbo ang matandang babae. Tatawa-tawa naman ang duwende habang sinasapo ang kanyang tiyan. Teka, Katnog. Anong nangyari? Bakit ganun yung reaksyon ng matanda? Tanong ni Luis. Kailanman, hindi mananalo sa akin ang mga kagaya niyang mahinang klase. Ang malaking pagkakamali lang ng iyong ama, hindi niya nagawang magtaas ng depensa. O siya, medyo napagod at nagutom ako. Ang daming nangyari ngayong araw. Ano bang makakain sa kusina? Napakamot na lang sa ulo si Luis. Parang bariwala lang kay Katnog ang nangyari. Habang kumakain ng binata, lumabas ng kwarto si Mang Kanoy. Sinasapo nito ang kanyang batok. Teka, ano bang nangyari? Bakit ako nasa loob ng kwarto? Nasaan na yung pasyente ko? Wika ni Mang Kanoy. Mabuti na lang at hindi nito nakikita si Katnog. Nagkatinginan ang dalawa at napangiti si Luis. Nakatulog po kayo pagkatapos ng gamutan eh. Kaya binuhat ko na lang po kayo papasok ng kwarto. Tugon ng binata. Pilit namang iniisip ni Mang Kaloy ang nangyari pero wala itong maalala. Matapos kumain ay kagad nang pumasok sa kwarto si Luis. Kinausap nito si Katnog tungkol sa nangyari. Pinaliwanag ng duwende ang tungkol sa mga mangkukulam. Ayon dito, kadalasang pinupunterya ng mga ito ang mahihinang manggagamot dahil dito nila kinukuha ang kanilang karagdagang lakas. Ang kinakatakot ko, baka naagawang higupin ng mangkukulam ang kakayahan ng iyong ama sa panggagamot. Wika ni Katnog. Sabihin mo sa akin ang paraan kung paano malalaman. Tignan natin ang mangyayari. Sa oras na manggamot ang iyong ama at hindi nito magawang pagalingin ang pasyente, siguradong wala na ang kakayahan niyang manggamot. Kinabukasan, hindi umalis ng tahanan si Luis. Inantay nito na may dumating na pasyente. Ilang sandali pa isang lalaki ang dumating. Kagad itong sinalubong ni Mang Kanoy. Kinausap niya ito sandali. Napag-alaman ng binata na napag-utusan lang itong sunduin siya. Luis, kailangan ko munang umalis. May gagamutin ako sa kabilang bayan. Maiwan muna kayo dito ng nanay mo. Wika ni Mang Kanoy. Tumangulang si Luis. Ngunit wala itong balak na sundin ang sinasabi ng ama. Pag-alis nito ay kaagad siyang sumunod. Huwag kang mag-alala dahil hindi niya malalamang nakasunod tayo sa kanya. Naglagay ako ng sabulag. Kailangan nating malaman kung anong mangyayari. Patuloy na lang sinundan si Mang Kanoy hanggang sa makarating ito sa harapan ng isang malaking bahay. Tahanan ito ng alkalde ng kanilang bayan. Kagad pumasok si Mang Kanoy. Dali-dali ding sumunod si Luis. Pagdating sa loob, sinalubong sila ng isang matandang babae. Namumutik-tik ang katawan nito sa alahas at puro kolorete ang muka. Walang nakapansin kay Luis, kaya nanatili itong nakasunod sa kanyang ama. Maaari ko po bang malaman kung ano ang dinaramdam ng pasyente? Tanong ni Mang Kanoy. Wala ni isa sa mga naroon ang sumagot. Hanggang sa nagsalita ang matandang babae.
Ipinasundo kita para malaman ang sakit ng asawa ko. Bakit kami ang tatanungin mo? Nagulat si Mang Kanoy sa naging sagot ng babae. Pasensya na po kayo, Ginang. Albularyo ako, pero hindi ako manghuhula. Tugon ni Mang Kanoy. Tinutukan siya ng baril ng isa sa mga lalaki. Ang ayoko sa lahat, pilosopo. Kaya kung ayaw mong sumabog ang ulo mo sa pamamahay ko, gawin mo ang dapat gawin. Tugon ng ginang. Walang nagawa ang matanda kung hindi sumunod. Pumasok ito sa kwarto kung nasaan ang pasyente. Nanlaki mga mata ni Mang Kanoy nang makita ang kalagayan nito. Namamaga ang buong katawan na halos hindi na nito maigalaw ang mga kamay. Nilapitan ito ni Mang Kanoy. Tinitigan. Ngunit sa kasamaang palad ay wala itong maramdaman. Dito na nag-alala si Luis. Sa hinala ng binata, wala na talaga ang kakayahan ng kanyang amang manggamot. Kikilos na sana ang binata nang biglang may pumasok na matanda. Nanlaki mga mata ni Luis dahil ang matandang iyon ay si Tatang Simon. Mukhang nagkamali kayo ng sinundo. Kanoy, tumabi ka. Ako na ang manggagamot sa taong yan. Kagad tumabi si Mang Kanoy. Napatingin naman si Tatang Simon sa kinakatayuan ng binata at napangiti. Luis, ang mabuti pa lumapit ka dito. Kailangan mong matutunan ang gagawin ko. Nagulat si Mang Kanoy nang marinig ang pangalan ng kanyang anak. Kagad namang kinalas ni Katnog ang sabulag. Tumambad sa kanila ang binata. Anong ginagawa mo dito, Luis? Hindi ba nagbilin ako na wag mong iiwan ang nanay mo? Wika ni Mang Kanoy. Sasagot na sana si Luis nang bigla na namang magsalita si Tatang Simon. Mamaya na kayo mag-usap. Luis, kailangan ko ng tulong mo. Kagad lumapit ang binata. Sa pagkakataong iyon, sinabi sa kanya ng matanda ang nangyari. Ayon dito, biktima ng mambabarang ang pasyente at halos bulok na ang lamang loob nito. Ang i-feature nating bracelet ngayon na available sa Thursday, spiritual bracelet, Kandili for good luck and prosperity. Ang ibinibigay nito ay good fortune, prosperity, good luck. It works by attracting positive energy around its wearer, removing negative aura that's bad for business. Sa mga nangangailangan ng pampaswerte sa negosyo, sa buhay, ito ang nararapat na bracelet para sa inyo, ang Kandili bracelets na available sa Thursday. Yun lamang. Ang ninuno.